Hinihingal na kumaripas ng takbo si Ilara patungong ospital. Nang mabalitaan niyang isinugod roon ang lola niya. "Nurse, nasaan po ang room 502? Saan po ang elevator o hagdan?" Taranta niyang tanong. Samantala, nagmamadali ang baguhang doktor na si Kian Alcantara dahil magsisimula na ang susunod niyang operasyon. Naging maselan ang naunang operasyon niya sa isang batang may sakit sa atay, kaya hinahabol niya na ang oras ngayon. Sa pagmamadali, aksidenteng nagkabunggo ang dalaga at ang binata. Pareho silang napaupo sa semento at nagkatitigan. Kapwa nakaramdam ng kakaibang kaba. "Sorry, miss. Sorry." Kapwa sila natigil sa paghingi ng paumanhin at naghiwalay ng landas upang puntahan ng mga taong kailangan sila. Makalipas ang mahigit 8 oras, naging matagumpay ang operasyon ng pasyente ni Kian at ng lola ni Ilara, kaya nakahinga sila ng maluwag. Lumabas si Ilara para bumili ng gamot, habang si Kian ay papunta sa opisina upang magpahinga. Sa gitna ng paglalakad, muli silang nagkabunggo at nang makilala ang isa't isa, sabay na lamang silang natawa. "Naku, Dok, pasensya ka na." "Wala yon. Nabangga rin naman kita. Hindi ka ba nasaktan? Pangalawang beses na yun eh." Napangiti si Ilara. "Hindi naman. Sanay na ako sa mga ganyang bugbog ng katawan. Bata pa lang, palong-palo na tong katawan ko. Proven and tested na." Biro pa ng dalaga. Natawa ang binata. Maya-maya, tinanong niya ang pangalan ng babaeng kaharap. Ako si Ilara. Ikaw, anong pangalan mo, Dok?" Natahimik si Kian. Kapareho kasi ng pangalan ng dalaga ang pangalan ng batang naging donor niya noong maliit pa siya. Ilang segundo siyang natulala bago bumalik sa ulirat. "Kian." Tumango-tango si Ilara. Ngunit nang mapansin niya ang kamay ng doktor na nakalahad sa harapan niya, bigla siyang natigilan. May balat sa kamay nito, kaparehong marka ng batang lalaking tinulungan niya noon. Nabahan siya, ngunit pinili niyang ikalma ang sarili. "Hindi naman siguro, imposibleng mangyari." Bulong niya bago tinanggap ang kamay ng binata. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay nagpaalam na sila sa isa't isa. Tulala si Ilara habang naglalakad papunta sa butika. Si Kian naman ay tulalang nakatitig sa kisame pagdating sa opisina niya. Ilara. Ulit niya sa pangalan ng dalaga bago bumuntong hininga. "Nasaan na kaya siya? May pag-asa pa bang makita ko ang batang si Ilara?" Kinabukasan, tahimik lamang na binabantayan ni Ilara ang kanyang lola na ngayon ay nakasandal sa kama habang kumakain ng mainit na lugaw na binili niya sa labas. "Kumusta na po ang pakiramdam niyo, Lola?" Tanong niya habang hinahaplos ang noo ng matanda. Ngumiti ito at tumango. Sinabi nitong maayos naman ang pakiramdam niya, kaya kahit papaano ay nakahinga ng maluwag ang dalaga. Habang abala siya sa pag-aasikaso sa matanda, biglang may isang doktor ang pumasok sa kanilang silid. "Good morning, Doc." Aniya, ngunit natigilan nang makita ang pamilyar na muka ng lalaking kaharap. "Good morning din." Sagot nito sabay ngiti. Lumapit ito upang tignan ang kondisyon ng kanyang lola. "Magandang umaga po, Nay. Ano pong nararamdaman ninyo?" Wika nito habang chinecheck ang tibok ng puso ng matanda. Habang ginagawa iyon ng binata, tulala naman si Ilara. Nakaawang ang bibig niya at tila hindi makapaniwala. Ikaw pala ang doktor ni Lola?" "Oo, pero hindi ako ang nag-opera sa kanya. Ako lang ang naka-assign ngayong araw." Maikling sagot nito bago umayos ng tayo. "Stable na po kayo, Nay. Kapag wala na kayong nararamdamang symptoms hanggang mamayang hapon, bukas na bukas din ay pwede na kayong umuwi at sa bahay na ipagpatuloy ang pagpapagaling."
Nagpasalamat ang matanda sa binatang doktor. Nang lingunin naman ni Kian si Ilara, nakita niyang nakaawang pa rin ang bibig nito habang nakatingin sa kanya. Napangiti siya dahilan upang bumalik sa ulirat ang dalaga. Salamat, Doc. Maghihintay na lang po kami ng update mamaya tungkol kay Lola, sabi nito habang iniiwasan ang tingin. Bigla kasi siyang nakaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib. Sino ba naman ang hindi kakabahan kung tititigan ka ng diretso sa mata habang ngumingiti ng ganon katamis? Umalis na ang binatang doktor. Naiwan si Ilara. Nahihiya at ramdam na ramdam ang kilig. Ayaw kasing mawala sa isip niya ang napakagwapong mukha ng doktor. Sana, sooner or later, magkasakit ako, tapos siya na lang ang maging doktor ko. Hayes, kahit araw-araw akong lagnatin, basta siya ang gagamot sa akin. Okay na okay lang. Kayang-kaya ng katawan ko magtiis. Napatawa siya sa sariling naisip. Nababaliw na yata ako. Bulong niya sabay iling. Napansin niyang nakatingin sa kanya ang matanda na may nakakalokong ngiti. Hoy, kayo Lola, kung ano naman yung nasa isip niyo. Hay nako, tigilan niyo yan. Natawa na lang ang matanda habang si Ilara naman ay napakagatlabi. Ramdam ang pamumula ng magkabilang pisngi. Isang linggo ang mabilis na lumipas hanggang sa dumating ang panahon ng summer, kung saan napapadalas ang pagtaas ng heat index sa kanilang lugar. Ay, sobrang init naman. Paypay niya ng kamay sa harap ng muka. Nasira kasi ang aircon nila at bukas pa lang magagawa ng technician na kakilala ng lola niya. Ay nako, hindi ko na kaya. Gusto ko ng ice cream. Bibili ako sa 7-Eleven. Maktol niya at naiiritang tumayo bago dumiretso sa kotse, dala ang susi at wallet. Pagkarating doon, agad niyang hinanap ang paborito niyang flavor ng ice cream. Walang iba kundi ang Double Dutch. Napatalon pa siya sa saya nang makita na may isa pang natira. Agad niyang binuksan ang freezer at hinawakan yon. Ngunit natigilan nang maramdaman at makita na may isa pang kamay na humawak sa parehong ice cream. Nagangat siya ng tingin at ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang binatang doktor na nakilala niya sa ospital ilang linggo na ang nakakalipas. Ikaw na naman? Ikaw na naman? Sabay silang natawa. Ipinamlas ni Kian ang dalawang kamay at bumuntong hininga. Tadhana nga naman. Ulong niya sabay iling. Kumunot ang noo ni Ilara. Ha? Saglit na natawa ang binata at umiling. Wala. So, paano? Gusto mo ba yan? Tinignan ni Ilara ang ice cream sa loob ng freezer at napanguso. Kung ganon, sige, kunin mo na. Ha? Pero paano ka? Gusto mo rin to, di ba? Yes. Pero okay lang ako. Ibang flavor na lang. Tumingin siya sa ibang flavor ng ice cream. Napansin ni Ilara ang bahagyang pagmuso nito. Halatang hindi rin ito mahilig sa ibang flavor katulad niya. Hati na lang tayo dito. Tutal, malaki naman to. Bumili na lang tayo ng spoon at saka cup. Napatingin sa kanya ang binata. Ha? Tara na. Wala sa sariling hinila ni Ilara ang kamay ng binata. Dumiretso sila sa lane ng mga food containers at doon kumuha ng spoon at cup. O, di ba? May vacant table doon sa sulok. Doon na lang tayo kumain. Habang hinihila niya si Kian papunta sa counter, napansin niya ang ngiti ng kahero. Kumunot ang noo niya at agad na nilingon si Kian. Nakatingin lang pala ito sa kamay nilang magkahawak. Nanlaki ang mga mata niya at bigla niya itong binitawan. Ay, sorry. Ngumiti si Kian. Ayos lang. Ako na ang magbabayad. How much, sir? Habang nagbabayad ang binata,
Pulang-pula ang mukha ni Elara. Nang lumingon siya, napansin niyang pinagtitinginan sila ng iba. At may malalaking ngiti sa labi. Tila kinikilig sa kanila. Tara na doon sa table. Kagatlabing sumunod si Elara. Pagkaupo nila, kagat pa rin niya ang labi niya. Baka dumugo na yung lips mo. Kanina mo pa kinakagat. Ay, sorry talaga kanina. Clingy lang talaga akong tao. Nawala sa isip ko na hindi nga pala tayo close at kakakilala lang natin. Tumawa ng malakas si Kian. Huwag mo namang gawing big deal. Oo, nagulat ako. Pero ayos lang naman. At least ngayon, alam ko na kung ano ang pakiramdam nang mahawakan ng isang babae. Natigilan si Elara at tinignan si Kian na nakatitig sa salamin ng bintana habang kumakain ng ice cream. Ha? Ngayon ka palang nahawakan ng babae? Hindi ganon. Yung holding hands. I mean, ngayon ako nakipag-holding hands. Nakakatuwa lang. Tumingin ito sa kanya. Kaya don't mind it na. Kumain ka na lang at natutunaw na yung ice cream. Maya-maya, muli siyang nagtanong. Ano nga pala ang pinagkakaabalahan mo sa buhay, Elara? Wala naman. May maliit lang akong company. Company? What kind of company? Skincare. Ako yung CEO ng Lifeline Beauty. Nanlaki ang mga mata ni Kian. Ano? Ikaw ang CEO ng Lifetime Beauty? Legit ba? Oo. Bakit? Lifeline Beauty din yung brand ng skincare na ginagamit ko. Rejuvenating yun, di ba? Oo. So, gumagamit ka ng products ko? Oo. Doon lang humiyang yung mukha ko. Dati puno ako ng tigyawat. Oily pa. Ang dami ko ring whiteheads at blackheads. Pero dahil doon, kuminis na ako. Ngumuso si Elara. Wow naman, nakakatuwa. Elara, pwede ba akong magpa-picture? Ha? Bakit? Siyempre, makilala mo ba naman yung CEO ng produktong kinahiyangan mo? Kahit ikaw, magpapa-picture. Napangiti si Elara. Sige na nga. Masaya silang kumuha ng ilang larawan. Sa loob-loob ni Kian, hindi niya maipaliwanag ang saya. Malitrato na siya kasama ang dalaga at malinaw sa kanya ang isang bagay. Masaya siya. Sobrang saya ng puso niya. Nagkwento si Kian tungkol sa buhay niya bilang doktor na matagal nang nagliligtas ng mga pasyente. At humanga naman si Elara sa mga kwento niya. Dahil doon, bigla niyang naalala ang batang lalaking minsan niyang tinulungan at napangiti sa pag-asang maayos na ito ngayon. Bago sila maghiwalay, kinuha ni Kian ang numero ni Elara na agad din namang ibinigay ng dalaga. Sa simpleng palitan ng mga mensahe, nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Good morning, Elara. Bumungad ang matamis ng ngiti sa labi ni Elara paggising niya nang makita ang mensaheng iyon ng binatang doktor. Nakangiti niyang nireplyan iyon. Good morning din, Dr. Kian. Reply naman ni Kian. Hay, Kian na lang. Hindi naman kita pasyente para tawagin pa akong doktor. By the way, kumain ka na ba? Natawa si Elara. Nagsimula siyang mag-type ng sunod-sunod na ire-reply, ngunit natigilan sa sinabi ng kanyang lola na napakatamis naman daw ng ngiti nito. Oh, Lola, ang aga niyo naman yatang nagising. Tara sa baba, ipaghahanda ko na kayo ng makakain. Ang matanda ay umiling na lang ng nakakaloko habang nakangiti. Sinunod na lamang niya ang apong namumula ang magkabilang pisngi. Batid niya na mukhang in love na naman sa kung sino ang kanyang paboritong apo. Mabilis na lumipas ang maraming araw, linggo at mga buwan. Ang pagpapalitan ng mensahe ni na Elara at Kian ay nagpatuloy at mas lalong lumalim. Nagsimula na rin silang magtawagan sa tuwing break time ni Kian at kakatapos ng business meeting ni Elara.
Lumalabas na rin sila kung paminsan-minsan at nanunood ng sine. Ang ganda talaga ng love story na napanood natin. Itinuloy pa rin nung lalaki yung pagpopropose niya sa girlfriend niya. Kahit alam niyang oras na lang ang itatagal ng babae sa mundo dahil sa cancer niya. Ako kaya, sa tingin mo, may pag-asa kaya na may mag-propose din sa akin? Natigilan sa pagngunguya ng popcorn si Kian habang sila ay naglalakad. Ha? Bakit? Lahat na lang kasi ng naging jowa ko, palaging nakikipag-break kapag ayaw ko nang magbigay ng pera. Madalas, ang habol pa katawan ko lang. Ayoko kaya ng ganun. Bakit ko ibibigay ang virginity ko sa kanila? Pera ko lang naman ang nagustuhan nila. Nanggigigil ako sa mga ganong klase ng lalaki. Ang sasarap nilang tadyakan Si Kian naman ay natigilan sa paglalakad habang awang ang bibig. Lo, bakit biglang tinoyo yon? Walang nagawa ang binata kundi ang sundan ang dalaga. Nakabusangot na ang mukha nito at hindi na maipinta yon. Sinubukan niyang suyuin ito, ngunit mas lalo lang lumala ang topak ng dalaga. Natatawa na lamang si Kian sa kanyang isip. Hindi pa man niya nililigawan ang dalaga, ay mukhang ngayon pa lang ay dapat na niyang pag-aralan kung paano ito susuyuin. Bakit ba kasi ganyan kayong mga lalaki? Darating kayo sa buhay namin. Guguluhin niyo kami, tas in the end, bigla niyo na lang kaming sasaktan. Ang galing niyo naman. Pilit na pinigilan ni Kian ang matawa. Pilit niyang inintindi ang nararamdaman ng dalaga. Katulad mo, naloko na rin ako ng isang babae. Dumating siya, nanloko, at sa huli, pinagpalit ako sa mga mas bata sa akin. Alam mo kung anong dahilan ng paglayo niya? Nung nalaman niya na isa na lang pala ang kidney ko at galing pa yon sa isang babae. Kumunot ang noo ni Ilara. Bigla siyang kinabahan. Ha? Isa na lang ang kidney mo? Oo. Nagkasakit ako dati. Ay, ewan ko ba sa mga taong yan. Hindi ko alam kung bakit nagagawa nilang iwanan yung mga may kwentang tao kaysa sa mga walang kwentang dahilan. Alam mo ba, ano pang sabi ng ex ko? Dahil isa lang daw ang kidney ko, hindi daw magtatagal ang buhay ko. Ayaw niya daw mabiyuda ng maaga. O di kaya ay malumpos sa kakaalaga sa akin kapag hindi ko na kaya. Hindi ko daw mabibigay ang mga luho niya kasi agad din daw akong mamamatay. Ilara was speechless. Walang kahit anong salita ang lumabas sa kanyang bibig. Wala na tayong magagawa sa mga taong pinili tayong iwan at saktan. Pero isa lang naman ang may papangako ko sa'yo. Hinding-hindi kita iiwan. Huling sabi nito bago siya kinindatan at nginitian. Umalis na rin ito kalaunan at nagpaalam na may emergency meeting sa ospital. May kailangan daw silang operahan sa mas lalong madaling panahon. Si Ilara naiwang tulala. Hindi iwan, pero anong ginawa niya? Iniwan din naman niya ako. Nakanguso niyang sabi bago tumayo at naglakad para pumara ng taxi sa labas ng mall. Pero, kung ang ikakahaba pa ang buhay ng ibang tao ang dahilan ng pag-alis niya, kung may papangako niyang babalikan niya ako, walang problema. Paulit-ulit kitang sasalubungin, Dr. Kian Alcantara. Maagang nakatanggap ng tawag si Ilara mula sa binata. Nang sagutin niya ito, ay ang masayang boses kaagad ni Kian ang narinig niya. Napangiti siya kahit na puno pa ng laway ang bibig nito. Good morning, Ilara. Free ka ba mamaya? Bukas na yung bagong renovate na park sa bayan. Mamasyal tayo? Agad na sumilay ang ngiti sa bibig ni Ilara. Mabilis siyang bumangon at tumakbo sa banyo para dumura. Sure, sagot niya. Yun, okay, sige, susunduin na lang kita. Mamayang 4 p.m. pag out ko sa work. See you later, my Destiny Princess. Kilig na kilig namang naghilamos si Ilara.
Patalon-talon at pasayaw-sayaw pa siyang naglinis ng kwarto niya. Kahit ang lola niya ay ipinagluto pa niya ng napakasarap na pagkain. Siya na rin ang nag-alok na magpaligo dito sa halip na ang katulong na kinuha niya para sa kanyang lola. La 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 la. Kanta niya habang nag-uurong. Ang matandang busog na busog sa mga ipinakain niya ay iiling-iling na lang ng ulo. Sa isip-isip niya ay pangarap na talaga niyang makilala kung sino ba talaga ang nagpapatibok sa puso ng kanyang apo. 2:00 pa lang ng hapon ay nagsisimula na siyang mamili ng susuotin niya. Dress kaya or magpants na lang ako? What if mag-coat na lang? Ay, parang masyado namang formal. Baka asarin niya lang ako na makikipag-meeting pa yata with the board members. Ay, ano kayang bagay sa akin? Pink or black? Baka itong white or red? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili habang isa-isang inihaharap sa salamin ang mga damit na hawak niya. Ay, bahala na nga. Ito na lang white dress. Dugtong pa niya bago na isipang magbihis na. Mahigit 1 oras siyang nakatutok sa salamin. Pilit niyang ginagawang perpekto ang kanyang make-up. Gusto niyang magmukhang mamahalin, yayamanin, maganda at sexy, at kaakit-akit pero dapat simple lang. Hay nako, Dr. Kian Alcantara. Sobrang swerte mong nagkagusto ang isang katulad ko sa kagaya mo. Gold na to. Baka itapon mo pa. Aniya sa sarili habang tinitignan ang kabuuan sa salamin. Kumuha siya ng ilang larawan. Maya-maya, nagulat siya nang biglang may tumawag. Kasabay ng pagdodoorbell sa labas. OMG! Nandito na yata siya! Tili niya bago sinagot ang tawag. Yes, hello? Shopee delivery po. Ito po ba si Ma'am Ilara? Mabilis na nawala ang ngiti sa labi niya. Napairap siya. Ay, opo, palabas na yung maid ko. Palatak niya bago ibinaba ang tawag. Akala ko naman si Kian na. Ilang minuto pa ang nagdaan, wala pa rin Kian ang dumating. Tawag na siya ng tawag sa telepono nito, ay ganoon pa rin hanggang sa lumipas na ang mahigit 1 oras. Ay, ano bang trip niya? Nasaan na ba siya? 5:10 PM na. Magkasalubong ang kilay na tanong niya. Nagpunta na lamang siya sa ospital kung saan ito nagtatrabaho. Pagdating niya doon, ay ipinagtanong niya sa mga nurse kung naka-duty ba si Kian. Tama nga ang hinala niya. Naka-OT ito. Bumuntong hininga siya at umupo na lamang sa bakanteng silya. Magtiis ka, Ilara. Nagkagusto ka sa doktor eh. Malamang, kapag may emergency at kulang sa doktor, no choice yan. Dismayadong sabi niya at napapapikit na lang habang nakaupo. Tumabi kayo! Tumabi kayo! Nagising si Ilara mula sa pagkakaidlip. Bigla siyang kinabahan at nataranta sa narinig. Nakita niya mula sa pinto ang nagmamadaling mga tao na may tinutulak ni stretcher. Duguan ang nakahiga at naghihingalo. May isang malaki at matabang bakal ang nakasaksak sa dibdib nito at may isang doktor ang nasa ibabaw ng lalaki, pinipigilan ang pagdugo. Tumabi kayo! Tabi! Sigaw ng doktor. Napatakip ng bibig si Ilara gamit ang kamay dahil sa nakita. Ang doktor na nasa ibabaw ng pasyenteng naghihingalo ay walang iba kundi si Dr. Kian Alcantara, ang dapat ay kadate niya ngayon. Bumagsak ang mga luha niya at napatakbo para sumunod sa mga nurse at doktor na nagmamadali. Pero pinigilan siya ng isang nurse at sinabi nitong bawal siya sa operating room. Nag-sign of the cross na lamang siya at umiiyak na nagdarasal.
Panginoon, nagmamakaawa ako. Tulungan ninyo si Kian na iligtas ang taong yun. Gamitin niyo siya. Ang mga kamay, isip at puso niya na gumana ng mabuti sa gitna ng matinding operasyon. Please, hayaan niyong mabuhay ang lalaking yun. Dalangin niya habang umiiyak. Sa buong buhay kasi niya, ay ngayon lang siya nakakita ng ganoong kalalang insidente. Ngayon lang siya nakakita ng isang taong naghahabol na ng oras para mabuhay. Bumalik siya sa inupuan niya kanina. Doon siya naghintay na puno ng pangintindi at pangunawa. Wala siyang karapatang magalit. Wala siyang karapatan na magreklamo dahil ginagawa lang ni Kian ang trabaho niya, ang sumagip ng buhay ng iba. Lumipas ang maraming oras, nakahinga ng maluwag ang team ni Doc Kian nang mailigtas nila ang buhay ng lalaking na aksidente kanina sa construction site. Napabuntong hininga siya nang makita ang oras. Eksakto na ang 9:00 ng gabi. Nilinis muna niya ang sarili bago nagpunta sa office at doon chinek ang phone nito. Bumungad sa kanya ang maraming missed calls at text mula kay Ilara. Bigla siyang nakonsensya at para makabawi, agad siyang tumakbo palabas ng ospital. Ngunit natigilan nang may mapansin siyang babae na natutulog sa gilid ng hallway. Dahan-dahan siyang napahakbang palapit dito. Tila naubos ang lahat ng lakas niya. Kahit mula sa malayo ay makikita mong nag-effort talaga si Ilara na magbihis at mag-ayos para sa kanya. Tila ay dinurog ang puso niya. "I'm sorry, Ilara." Bulong niya bago ito tuluyang nilapitan. Umupo siya sa harapan nito. Hinawakan niya ang kamay nito at hinawi niya ang buhok nitong tumatabing na sa magandang mukha ng dalaga. Ilang minuto niyang pinagmasdan ito. Napakaamo ng mukha ng dalaga. Napaka-inosente. "Pasensya ka na talaga, mahal kong Ilara." Muli ay bulong pa niya bago unti-unting nagising ang dalaga. Nagunat ito at hindi kaagad siya napansin. Gusto nang magnilid ng mga luha niya sa sobrang pagkakonsensya. Ilang segundo pa'y napansin na siya ng dalaga at sobra itong nagulat. "Oh my God, Kian! Nandito ka na! Okay ka lang ba? Napagod ka ba? Kumain ka na? Kamusta yung pasyente mo?" Sunod-sunod na tanong nito na ikinagulat niya. Hindi ka galit?" "Ha? Bakit naman ako magagalit? Masaya pa nga ako dahil mas inuna mong iligtas ang taong yon kaysa ang puntahan ako. Kamusta siya?" Okay naman. Stable na ang kondisyon niya." Nalulutang na sagot niya. Lalo siyang namangha kay Ilara. Paanong hindi mo lang ito nagalit? Gayong 5 oras niya itong mahigit hinintay. Siguradong nagbuhos pa ito ng oras sa pagligo at pagpapaganda para sa kanya. "Talaga? Diyos ko! Salamat Lord! The best ka talaga!" Dasal pa nito at ipinaglapat ang 2 kamay. Lalong nagulat ang binata. Ano? Kumain ka na ba? Gusto mo bang umuwi na lang tayo sa kondo ko? Ipagluluto kita tapos iyahatid kita pauwi sa inyo." Pero 'di ba dapat gagala tayo?" "Ano ka ba? Masyado nang late. At saka pagod ka na oh. Yung nailigtas mo lang yung taong yon, enough na para i-celebrate yung araw na to. Tara na, masarap akong magluto. May massager chair din ako sa bahay. Mag-relax ka muna." Napangiti si Kian nang hawakan ni Ilara ang kamay niya at hitakin palabas ng ospital. Wala siyang masabi. Mas lalo siyang na-inlove sa dalaga. Ang haba ng pasensya nito. Ang lalim ng pangunawa nito ay sapat na para mas mahalin pa niya. Tila mas lalo pa siyang nabaliw kay Ilara nang matikman niya ang niluto nito. "Oh my, sobrang sarap ng carbonara, Ilara. Favorite ko to simula bata pa ako. Grabe, kasing lasa nito yung favorite kong luto ni Mama."
Napangiti si Ilara. Talaga? Sa tingin mo, pwede na ba akong mag-asawa? Biro ng dalaga. Natigilan si Kian sa pagmuya at hindi nagawang itago ang matamis ng ngiti. Sa isip-isip niya, Pwede na, basta sa akin lang. at saka siya napailing ng ulo. Oh, bakit ka umiiling dyan? Nagulat ang binata. Hindi ah, ang sabi ko, pwede na. Sobrang sarap mong magluto eh. Ngumisi ang dalaga. Sus, ng bola pa. Kinabukasan, maagang sinundo ni Kian si Ilara. Nagulat pa ang dalaga sa biglang pagsulpot nito, samantalang nakapambahay pa siya. Oh, Dr. Kian, bakit ka nandito? Curious at gulat na tanong ng dalaga. Mulapad namang umiti si Kian. Nang sasagot na'y, bigla siyang napatingin sa dibdib ng dalaga na wala palang suot na bra. Nakabakat ang dalawang bundok nito at malinaw pa ang suot na damit. Kumunot ang noo ni Ilara sa naging reaksyon ni Kian. Nang ibaba niya ang tingin ay nanlaki din ang mata nito. Hoy! Manyak! Sigaw niya sabay yakap sa sarili. Ha? Teka lang naman, hindi. Nag-init ang ulo ni Ilara. Mabilis niyang sinampal ang mukha ng binata. Bastos! Sa susunod na pupunta ka dito, magsabi ka man lang sana! Che! Padabog na isinara ni Ilara ang pinto. Napakurap-kurap na lang ang mga mata ng binata sa gulat. Muli, dahil sa dalaga, naiwan na naman siyang speechless. Ayos. Kasalanan ko ba namang lumalabas siya ng walang bra? Ayos. Kainis. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero ni Ilara. Ang dalaga naman ay naggulong-gulong sa ibabaw ng kanyang kama. Ay naku, Ilara! Wala na! Nakitaan ka na niya! Ay, mababaliw ako, walang ya! Paulit-ulit niyang sinabunutan ang sariling ulo. Pagkatapos ay nagpatuloy sa paggulong-gulong sa kama. Aray! Sigaw niya nang malaglag sa matigas na semento. Hinaplos-haplos niya pa ng madiin ang pang-upo nito. Ang sakit! Dugtong niya at halos maiyak na. Halos isang oras naghintay si Kian sa paglabas ni Ilara sa kwarto nito. Halos malaglag ang panga niya sa napakagandang imahe ng dalaga. Mula ulo hanggang paa, hahangaan at titingalain mo talaga. Sino ba naman ako para hindi magkagusto sa kagaya niya? Naibulong niya sa isip nang wala sa sarili. Ang pag-ikot na lamang ng mata ni Ilara ang tanging nagpabalik sa kanya sa realidad. Tara na! Galit na wika nito at padabog na lumabas ng bahay. Sumunod naman siya at hinabol ito para pagbuksan ng pinto. Bago sumakay si Ilara, muli siya nitong inirapan. Nang isara niya ang pinto, ay napakamot na lang siya ng ulo. Hindi ko naman sinasadyang may makita eh. Nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant. Doon sila kumain ng almusal at namasyal sa isang malaking mall sa Marikina. Pagkatapos, ay dinala ni Kian ang dalaga sa isang paboritong lugar na palagi niyang pinupuntahan sa tuwing malungkot siya, masaya o gustong mapag-isa. Nasaan ba tayo? Tanong na Ilara sa binata, pagbaba niya sa kotse nito. Ito ang tinatawag ko na peaceful place. Ipinikit ni Ilara ang mga mata at dinamdam ang malamig at sariwang simoy ng hangin. Ang kapaligiran ay puno ng malalaking mga puno. Magagarbo ang mga dahon nito at hinahampas ng hangin ang bawat sanga nito. Sa harap nila ay may isang napakalawak na palayan. Maliliit pa ang mga palay at sa pakiwari ng dalaga ay isang buwan pa lang magmula nang itanim ito.
Napangiti si Kian. Ginaya rin niya ang ginagawa ni Ilara. Ay, sobrang sarap talaga sa pakiramdam ng hangin dito. Sobrang sariwa, sobrang presko, sobrang gaan. Wika nito. Dahan-dahan namang iminulat ni Ilara ang mga mata niya at pinagmasdan ang naka-side view na mukha ng binata. Mahaba ang pilik mata nito. Katamtaman ang kapal ng kilay, sobrang tangos ng ilong at napakaganda ng pagkakakurba sa manipis at hugis puso nitong labi. Wala ka ring makikita na kahit anong bakas ng tigyawat o open pores man lang sa mukha ng binata. Grabe, para siyang Koreano sa sobrang kinis niya. Napakagwapo. Bulong niya sa isip bago nalaglag ang panga nang lingunin at kindatan siya ng binata. Tila hinabol ng 10 kabayo at maliliit na daga ang puso niya. Pakiwari niya ilalabas na sa anumang oras ang puso niya mula sa dibdib nito. Napahawak tuloy siya roon bago naiiling ang ulo. Mabilis niyang sinamaan ng tingin ang binata. Oh, bakit? Kuryoso at nagtatakang tanong ng binata. Makakindat ka dyan, wagas. Bakit? Sa tingin mo ba, napatawad na kita sa paninilip mo sa akin kanina, ha? Hoy, Kian, hindi porket doktor ka at marami nang nakitang bundok at bulaklak sa katawan ng babae. May karapatan ka ng silipan ako, ha? Automatikong umawang ang bibig ni Kian. Naikurap-kurap na lang niya ang mga mata sa sinabi ng dalaga. Tse! Muli siyang inirapan ng mga mata nito, pagkatapos ay galit na nag-cross arms. Teka lang naman, hindi ko naman sinasadyang may makita. At saka, teka nga, bakit ba kasi lumalabas ka ng walang bra? Paano kung hindi ako yung nakakita ha? Paano kung ibang lalaki o manyak? Di na-rape ka na. Bumalik naman sa ulirat si Ilara. Oo nga no, sorry na ha. Bakit ako yung nagsusorry sa'yo? At saka, ano bang pakialam mo? Katawan mo. Itinuro niya ang sarili. At saka, meaning, kapag ikaw nakakita, okay lang? Kapag iba, hindi? Siyempre. Puno ng kumpiyansa niyang wika at saka inayos ang kwelyo at polo niya sa mahangin at mayabang na paraan. Ha! Kapal! Napakayabang talaga! Nilingan ni Kian ang paligid. Mayroon siyang nakita na nagtitinda ng tuhog-tuhog. Agad niyang pinuntahan iyon at bumili ng marami. Pagbalik niya, nakanguso pa rin ang dalaga. Sana mawala na yung topak mo dito. Ito lang kasi ang meron dito. Pagpasensyahan mo na. Sorry na rin kung may nakita man ako. Aniya, bago inilapag sa pagitan nila ang mga binili niyang pagkain. Lumapad naman ang ngiti sa mga labi ni Ilara. Agad niyang kinuha ang cup ng kikiam at tumuhog ng 3. Isinawsaw niya iyon sa matamis ngunit maanghang na sausawan sabay subo. Punong-puno ang bibig nito habang umunguya. Naamay si Kian. Natawa siya ng malakas. Kikiam lang pala magpapatanggal ng topak mo. Dapat kanina pa pala ako bumili. Anito ngunit hindi pinansin ng dalaga at nagpatuloy lang sa pagkain. Habang abala si Ilara, abala din ang binata sa panunood sa kanya. CEO na sobrang ganda pero wala man lang kaarte-arte sa katawan. Hindi ko alam na may babae pa palang nag-i-exist na ganito. Napakasimple pero napaka-elegante ng dating. Ay, nahulog na nga yata talaga ako. Pero may pag-asa kayang saluhin mo ako? Napabuntong hininga siya sa sariling ibinulong sa isip. Sunod-sunod na lamang niyang isinubo ang laman ng cup na hawak niya. Kung meron man, sana totoo na lang. Bago umuwi, ay naramdaman ni Ilara ang matinding pagsakit ng puson nito. Ay! Daing nito. Oh, bakit? Anong masakit?
Yung puson ko, ang sakit. Ha? Teka, dahil ba to sa kinain natin? Pero bakit ako? Hindi naman sumakit ang tiyan ko. No, kailangan ko ng banyo. Saan may CR dito? Ha? Sa gasolinahan pa. Walang CR dito kasi pasyalan lang naman to eh. Walang kahit anong establishment dito. I don't care. Let's go sa bathroom. Hindi ko na kaya. Sakay na ako. Nagulat si Kian. Pilit niyang pinigilan ang sariling matawa at inalalayan na lamang ang dalaga. Bilisan mo! Lalabas na! Sigaw ng dalaga habang nagmamaneho ang binata. Hindi na tuloy napigilan pa ni Kian ang malakas na pagtawa at saka mas pinaharurot pa ang sasakyan. Nahihiyaman ang dalaga, mas gugustuhin niya na ito kaysa naman matais siya sa salawal. Pagkarating sa gasolinahan, agad na nagbanyo si Elara. Pero ang inaasahan niyang dumi, iba ang lumabas. Kung hindi, ang malalaking tipak ng dugo. Oh my! Akala ko natatay ako. May dalaw na pala ako. Ay, paano ako lalabas nito? Paano ako maglalagay ng pads? Wala akong dalang napkin. Ay, ang malas! Mabilis niyang tinawagan si Kian, na ngayon ay nag-aabang sa labas ng banyo. Hello, Elara. Kamusta? Sumakses ka ba? Natatawa nitong pangaasar. Baliw! Pwede ba akong makisuyo sa'yo? Makisuyo? Ano yun? Pwede mo ba akong ibili ng napkin with wings? Lumunok si Elara sabay pikit ng mga mata. Ano ba naman tong ginagawa ko? Nakakahiya ka, Elara! Bulong nito. Nasa mid nang wala sa oras si Kian mula sa kabilang linya. Ano? Napkin? May pakpak? Bakit? May reg... Oo na! Pwede ba? Huwag mo nang ituloy! Please, ibili mo na ako kasi hindi ako makakalabas dito. Ibili mo na rin ako ng panty. Medium size. Matapos sabihin ang mga katagang iyon, agad na ibinaba ni Elara ang tawag sa sobrang kahihiyan. Ginulot sinabunutan niya rin ang sariling ulo. Diyos ko ka, Elara! Magpakain ka na sa lupa! Samantala, kukurap-kurap ang mga mata ni Kian nang tignan ang telepono. All-ended na ang tawag. So, kaya pala mainit ang ulo niya. Moody at palaging nang-iirap kasi may dadalaw na pala sa kanya. Guys, dapat yata sa susunod, maglagay na ako ng stock ng panty at napkin sa kotse ko. Nagpunta si Kian sa isang convenience store at bumili ng pang day at night napkin na may cooling effect. Lahat may wings, pati isang katutak na panty liner na para bang 3 buwang hindi titigil ang regla ng dalaga. Kilig na kilig ang kaherang nag-punch ng mga pinamili niya dahil sa napakagwapong binata. Pagkatapos, dumaan siya sa palengke at bumili ng 3 dosena ng panty. Inigurado niyang branded kahit doon lang binili. Hays, kung hindi lang mangangawit ang puwet mo sa kakahintay sa akin, sa SM pa sana kita binilhan ng panty. Bulong niya at saka pinaharurot muli ang sasakyan. Sa kabilang banda ay halos madurog na ang mga binti ni Elara sa kakahintay. Ngawit na nga siya sa pag-upo sa inidoro. Ang tagal naman niya! Natigilan siya sa pagrereklamo nang biglang may lumusot na 3 plastik na punong-puno sa ilalim ng pinto ng cubicle na kinaroroonan niya. Nalaglag ang panga niya nang makita ang sangkatutak na panty at mga napkin. Diyos mio! Ano to? Halos maisigaw niyang sabi. Aanhin ko yung ganito karami. Tapos itong panty, isa lang ang pinapabili ko. 3 dosena pa ata to. Diyos ko po!
Nahilot na lamang niya ang magkabilang sentido pagkatapos ay nagpalit na. Naglakad na siya palabas ng banyo. Bumungad sa kanya si Kian na pasensyadong naghihintay sa pintuan sa labas at nang makita siya, ipikit nitong pinigilan ang matawa. Para kang na-virginan sa loob kong maglakad ah. Biro nito dahil sa paraan ng paglalakad ng dalaga. Sorry naman, ikaw kaya ang mangalay na umupo sa banyo ng mahigit kalahating oras? Sakit ng mga hita ko. Reklamo nito bago nagtungo sa kotse at sumakay. Bago umuwi, dumaan na muna sila sa 7-Eleven. Bumili ng kung ano-anong pagkain si Kian para sa dalaga. Laglag na lang ang panga ni Ilara nang makita na punong-puno ang dalawang malaking brown bag. Ano yan? Hindi ko kasi alam kung anong cravings mo eh. Mamili ka na lang. Aniya at saka ginulo ang buhok ng dalaga. Pagkatapos ay ini-start na ang kotse. Natulala si Ilara at napatingin sa yakap-yakap na niyang dalawang brown bag at mga hawak na plastic bag na puno ng napkin at underwear. Liningon niya ang binatang nakangiti habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada. Napangiti siya, sabay sabing, "Salamat, Kian." Lumipas ang mahigit 2 buwan at napansin ni Kian ang madalas na pagkalungkot ni Ilara. Madalas itong malalim mag-isip at tila may bumabagabag sa kanyang isipan. Nang alamin ni Kian ang dahilan, nalaman niyang may naninira pala sa mga produkto ng dalaga. Kaya biglang bumagsak ang sales nito. "Kian, pasensya ka na. Saka na lang tayo mag-usap." Sagot ni Ilara nang tawagan niya ito. Napabuntong hininga si Kian at agad na nag-hire ng private investigator upang alamin kung sino ang naninira sa mga produkto ni Ilara. Kasabay ng pagkuha niya ng mga sikat na influencers sa social media. Dahil dito, unti-unting bumulik ang lakas ng benta at muling nakilala mga produkto ng dalaga. Makalipas ang mahigit 1 buwan, natunton ang salarin na ex ni Lara at agad na kinasuhan sa tulong ng isang mahusay na abogado. Nang malaman ni Ilara ang lahat ng ginawa ni Kian, hindi niya napigilang maiyak sa sobrang pasasalamat at takot na muntik na niyang mawala ang pinaghirapan niyang kumpanya. Hahayaan ko ba namang mangyari yun? Tanong ni Kian sa nakayakap sa kanyang si Ilara. Pagkatapos ay hinagod niya ang mga buhok nitong tumatabing sa basa nitong muka dahil sa luha. Kinuha niya ang panyo sa bulsa at marahang pinunasan ang mukha nito. Hinding-hindi ko hahayaan na may kung sino lang ang magpapabagsak sa'yo. Alam kong malinis ang hangarin mo. Pinaghirapan mo yan at pilit itinaguyod na mag-isa. Ngayon, kasama mo na ako sa pangangalaga ng lahat ng meron ka. Basta sa susunod, huwag mong sarilihin ah. Kasama mo ako sa lahat ng laban mo. Tila kandilang natunaw ang puso ng dalaga. Muli niyang niyakap ng mahigpit si Kian kasabay ng mga katagang, Maraming salamat sa buhay mo, Kian. Salamat sa pagiging mabuti mong tao at kaibigan." Sinuklian ng mahigpit na yakap ni Kian ang mga sinabi niyang iyon, kasabay ng masayang pagpikit at pagngiti ng matamis. Isang hapon, halos mabaliw si Kian sa kabang nararamdaman. Kasalukuyan siyang nasa bahay ni Ilara nang ipatawag siya ng mga magulang nito. Ayon kay Ilara, nais magpasalamat ng mga magulang niya sa ginawa ng binata sa pagtulong sa kanya. Dali-daling umuwi ang mga ito sa Pilipinas para lang personal na puntahan at bigyan ng gantimpala ang binata. Ilara, sa tingin ko, hindi naman kailangan mag-effort ng mga magulang mo na ganito. Okay naman ako. Kahit nga text lang pwede namang mag-thank you. Kahit nga wala nang thank you eh. Hindi ko naman yun ginawa para magpa-impress sa kanila. Ginawa ko yun para sa'yo.
Pero ang papa at mama ko, gusto kong makilala. At saka, okay na rin na umuwi sila. Is, after so many years, uuwian na rin nila kami ni Lola. Hindi na nagsalita pa si Kian. Ang nakikita lang niya na saya at excitement sa mga mata ni Ilara, sapat ng dahilan para hindi na siya tumanggi pa. Habang hinihintay nila ang pagdating ng mga magulang ni Ilara, tinulungan niya muna ang dalaga sa paghahanda ng hapagkainan. Napakasipag nito, napakamaasikaso, palaging nakangiti at napakagaan ng katawan sa lahat ng ginagawa. Pakiramdam niya tuloy ay nasa iisang bahay sila at pinaghahanda siya nito ng pagkain. Ang sarap isipin. Bulong niya at saka matamis na ngumiti. Maya-maya, isang napakaganda at nakakabaliw na ideya ang pumasok sa isip niya. Tama. Ito na siguro ang tamang panahon para ligawan ko ang mga magulang ni Ilara. Mahigit 30 minutos ang nagdaan, dumating na rin sa wakas ang mga ito. Sinalubong ito ng dalaga sa pagpasok sa bahay at kaagad na nagmano. Hello ma, pa, ang tagal niyo naman makauwi. I miss you. Tila batang wika ni Ilara. Napangiti si Kian. We miss you too, anak. I'm sorry, sobrang traffic sa EDSA eh. Tugon naman ng ina nito. Where's the guy na sinasabi mo? Nandito na ba siya? Oh yes ma'am, kanina pa nga din siya naghihintay. Kian, si mama at papa. Mama at papa, si Kian po. Pakilala ni Ilara. Lumapit ang binata at kaagad na kinuha ang mga kamay ng mag-asawa at saka nagmano. Masaya siyang bumati at nagpakilala. Ngunit, tila na-estatwa naman sa kinatatayuan ang mama ni Ilara. Oh, ma, bakit ka naman nakatulala dyan? Okay ka lang ba? Ano ulit ang pangalan mo, iho? Nauutal na tanong nito. Kinakabahan. Kian Alcantara po. Napigil ng ginang ang paghinga. Bigla siyang napahawak sa ulo, papikit. Tila mahihimatay. Bigla, ang lahat ay nagpanik nang wala sa oras. Honey, ayos ka lang ba? Ilara, kumuha ka ng upuan. Ikuha ninyo ng tubig ang mama nyo. Mabilis na kumilo si Kian at Ilara. Pinapaypayan na rin ni Ilara ang mukha ng ina. Ma, bakit? Okay lang ba kayo? Honey, hindi mo na ba nakikilala ang lalaking yan? Kumunot ang noo ng ama ni Ilara nang tignan si Kian. Bakit po? Tanong naman ng naguguluhang binata. Mabilis na lumapit ang ama ng dalaga sa binata at tinignan ang kamay nito. Mas lalo itong nagulat nang makita ang peklat sa kamay nito. Diyos ko! Dahil doon, nagsimula ng umiyak ang asawa nito. Teka lang, mama at papa, bakit ba kayo umiiyak? Ano bang nakakagulat? Si Kian lang naman to ah. Ano bang meron? Kilala niyo ba siya? Anak, si Kian, ang batang tinulungan mo dati. Si Kian yung binigyan mo ng isa mong kidney para mabuhay. Si Kian ang batang yon, Ilara. Nanigas ang panga ni Ilara. Unti-unti siyang napalingon kay Kian na nanlalaki ang mga mata at katulad niya, hindi makapaniwala. Ikaw? Ikaw yung batang yun? Ilara. Naitakip ni Ilara ang dalawang kamay sa bibig, saka sunod-sunod na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Buhay ka! Sigaw ni Ilara at saka biglang niyakap si Kian ng sobrang higpit. Buhay ka, Kian! Buhay ka! Tugtong nito at saka humagulgol sa iyak. Sunod-sunod na ring bumagsak ang mga luha ni Kian at saka napapikit. Sinuklian niya ng mahigpit na yakap si Ilara. Ikaw pa lang, donor ko. Ang tagal kitang hinanap. At ang tagal ko ring hiniling.
na sana isang araw makita kita at malaman kong buhay ka. Alam mo ba, noong bata ako bago ako operahan, isa lang ang hinihiling ko sa mga doktor. Nagawin nilang successful ang paglilipat ng kidney ko sa'yo dahil lang gusto ko, mabuhay ka. Hindi ko inaasahang mabubuhay pa ako dahil sa sakit ko noon. Kahit ng isang kidney ko lang mabuhay sa ibang tao, sapat na yon para maging masaya ako hanggang sa kabilang mundo. Salamat, Kian. Salamat, Lord. Pinanatili niya ang paghinga niya hanggang sa panahon na to. Muling pinahigpit ni Ilara ang pagkakayakap sa binata. Ganoon din ang ginawa ni Kian, habang ang luha ay tila ulang patuloy na pumapatak sa pisngi nito. Kumalas siya sa pagkakayakap ng dalaga. Maraming salamat, Ilara. Dahil sa ginawa mo, nadugtungan ang buhay ko. At dahil sa ginawa mo, nagawa ko ring magligtas ng mas maraming tao. Doon mas bumagsak ang luha ni Ilara. Kung ganoon, natupad pala ang what ifs ko dati. Na paano kung pangarapin mo palang maging doktor? Kung magagawa kitang tulungan, kung magiging doktor ka sa hinaharap, mas marami kang matutulungan at maililigtas na iba. Salamat talaga, Kian. Hindi mo ako binigo. Hinigit ni Kian ang kamay ng dalaga at muli itong niyakap. Habang yakap niya ito, ay nakita niyang umiiyak ang mag-asawa sa tuwa. Umiiyak sila sa nakikitang ang minsang imposible, kaya pala maging posible. Maraming salamat po, Tito at Tita. Utang ko po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Ilara ang buhay ko at ang buhay ng mga taong nailigtas ko. Salamat po. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob hanggang sa kamatayan ko. Nag-iyakan ang mag-anak at naupo silang magkakasama sa hapagkainan habang sabay-sabay na kumakain at nagkukwentuhan. Dahil doon, mas nakilala ni Ilara si Kian at ganoon din siya sa binata. Mas lalo ring naging desidido si Kian na ligawan si Ilara. Hindi dahil sa naging donor niya ito, kundi dahil sa tunay nitong kabutihan. Lumipas ang maraming buwan, ipinakita ni Kian ang determinasyon sa panliligaw sa dalaga. Kahit ang mga magulang nito ay hindi na tumutol pa, lalo pa't nakikita nila kung gaano kamahal ni Ilara ang binata. Ay, honey! Sino bang makakaisip na? Kaya siguro ibinigay ni Ilara ang isang kidney kay Kian noong mga bata pa sila. Dahil sila pala siguro talaga ang nakatadhana para sa isa't isa. Paano kung hindi iyon ginawa ng anak natin? Mayroon kayang ganitong kasipag, kabait at karesponsabling lalaki ang mag-aalaga at magmamahal sa anak natin? Ngayon ko mas napatunayang napakatalino ng anak natin, honey. Masaya akong lumaki siyang malusog, masigla, at mapagmahal sa kapwa. Masaya akong napalaki natin siya ng tama. Hindi nagtagal, sinagot na rin ni Ilara si Kian sa mismong araw ng birthday nito. Para sa binata, iyon ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay nito. Sa unang buwan nila bilang magkasintahan, dinala ni Kian si Ilara sa Australia na minsan na niyang napuntahan dahil sa medical mission. Ipinatikim niya sa dalaga ang iba't ibang pagkaing natikman niya roon at labis naman itong nasarapan. Mas namangha si Ilara sa disiplina ng mga taong nasa trapiko dahil kahit walang sasakyan ay humihinto pa rin sila sa stoplight. Sobrang ganda rito, Kian. Nakaka-amaze ang mga tao. Well-disciplined sila. Ang professional nila tignan, lalo na sa daan. Ang sasarapan ng pagkain. What if bumalik tayo dito next year? Gusto ko dito mag-celebrate ng first anniversary natin. Napangiti si Kian. Magandang ideya yan. Okay, sige. Ngayon pa lang, pag-iipunan ko na. Sabay silang natawa ng malakas at saka muling naglakad-lakad para ma-explore pa ang ganda ng Australia. Isang araw,
Napagkasunduan nila ang isang bagay na parehas nilang ikinatuwa. Iyon ay ang magsagawa ng isang medical mission sa malayong probinsya. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Kian sa batang kaharap. Sumagot ito na palaging masakit ang ulo. Okay, sige. Ganito ang gawin mo. Pinagmasdan ni Ilara ang nobyo habang kinakausap nito ang batang pasyente. Natutuwa siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin halos mag-sink in sa isip niya na ang lalaking binigyan niya ng isang kidney, heto sa harap niya at gumagamot ng mas maraming tao. Salamat, Lord. Hindi ako nagkamali ng taong tinulungan. Mahirap mabuhay na iisa lang ang kidney pero mas mahirap namang mabuhay kung habang buhay kong bibitbitin ang konsensya ko na sana tinulungan ko na lang siya noon. Nilapitan niya ang nobyo. Babe, magpahinga ka na muna kaya. Maya-maya na uli natin sila papilahin. Sobrang pawis na pawis ka na eh. Pinunasan ng nag-aalalang si Ilara ang bawat butil ng pawis sa noo ng nobyo. Nakaramdam naman ng kilig si Kian. Okay lang ako, babe. Kaya ko pa naman. At saka, tignan mo naman sila. Paano ako titigil kung ang ilan sa kanila namumutla na dahil sa masamang pakiramdam? Kailangan ko silang tulungan para gumaling. Tinawag ni Kian ang mga bata. Isa-isa itong lumapit sa kanya at nagsabi ng mga nararamdaman. Ngumiti si Ilara at tinulungan na lamang ang nobyo. Nagpabili na rin siya ng maraming pagkain para sa mga bata. Bukod doon, nagbigay rin siya ng karagdagang tulong sa bahay ampunan sa pangangailangan at pambili ng mga gamot ng mga batang may sakit. Ang mensahe na palagi nilang binibitawan para sa mga bata ay ang mga salitang, hindi porket may sakit ka, hihinto na ang pag-ikot ng mundo mo. Magpatuloy, lumaban at manalo. Hindi ka pwedeng maging talunan sa sariling laban ng buhay mo. Dahil bawat madilim na nakaraan, may naghihintay pa ring magandang kinabukasan. Mabilis na lumipas ang mga taon at mas lalo pang nakilala ang mga produkto ni Ilara. Nakapagbukas siya ng mga branch sa Metro Manila, Tarlac, Pampanga, Pangasinan, Leyte at Davao. Pati na rin ang napakaraming resellers. Dahil dito, mas naging abala siya sa mga pagpapalago ng kanyang kumpanya. Samantala, nakapagpatayo si Kian ng sariling maliit na ospital na tumutok sa mga batang may sakit sa puso at kanser. Nahango sa inspirasyon na dala ng pinagdaanan nila ni Ilara. Nang kapwa makamtan ang financial stability na nais nila, nagpakasal na rin sila di kalaunan. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng mga batang pasyente nila na mga ginawa nilang abay. Natawa ang mag-asawa. Binola pa sila nito na gumawa ng maraming mga anak para may kalaro na sila. Okay, kids. Your wish is my command. Pagsakay ni Kian sa biro ng mga bata. Namula naman ang magkabilang pisngi ni Ilara at kaagad na hinampas ang braso ni Kian. Oh, bakit? Mamaya nga lang honeymoon na eh. Excited na ako, babe. Anito at saka siya kinindatan ng nakakaloko. Lalo tuloy nagkulay kamatis ang mukha ni Ilara. Liw ka! Sambit na lamang na malakas niyang tinawanan. Habang abala ang lahat sa pagpipicture taking, ay lumapit naman sa kanila ang mga magulang ni Kian. Hanggang ngayon, sobra-sobra pa rin talaga ang pasasalamat ng mga ito kay Ilara. Naku, tama na po ang pagpapasalamat. Ako pa nga po ang dapat nagpasalamat kasi sa kabila ng lahat, pinalaki niyo pa rin po si Kian na mabuting tao. Hindi lang talaga ako nagkamali ng taong piniling tulungan. Natapos ang pagdiriwang na iyon ng masaya at payapa. Lahat ng bisita ay nabusog sa samot-saring putahe na ipinahanda nila. Ay,
Nakakapagod ang araw na to pero parang may energy pa rin ako. Paninimulang pangaasar ni Kian nang makarating na sila sa kanilang kondo. Hoy, Kian, grabe ka naman. Honeymoon talaga agad? Pagod na kaya ako. Alam mo, ang exercise dapat palaging ginagawa. Anito, sabay kindat at saka nagsampay ng tuwalya sa balikat, sabay pasok sa loob ng banyo. Naiiling na lang ni Elara ang ulo. Naupo siya sandali sa kama, pagkatapos ay hinubad ang gown na kanina niya pa suot. Isinuot niya ang robe at naghanap ng mga damit sa maleta nila. Ngunit pagbukas, nalaglag ang mga mata at panga niya sa nakita. Ang mga damit kasi niya sa maleta, nawala lahat. Bukod pa doon, napalitan iyon lahat ng mga sexy na two-piece o di kaya ay revealing at pa-sexy na sex clothes. Oh my goodness! Nasaan ang mga damit ko? Ano ba to? Naisusuot pa ba to? Nakangiwi niyang isa-isang tinignan ang mga bra at panty na naroon. Makikita na yata ang hiwa ng bataan dito. Pati itong bra sobrang nipis. Oh my! Natatanggal yung part ng nipple. Ibig sabihin, isang hablot lang nito. Kita na agad ang buntok ko. Diyos ko, inay! Hinalughog niya pa ang ibang naroon. Sa ilalim, nakita niya ang isang tela na parang kulambo na butas-butas ang disenyo. Isa itong one piece na bakat lahat kapag isinuot. Sitro lahat at kulay pula pa talaga. Nahihilo na yata ako. Daing nito. Nang bigla ay nagsalita si Kian mula sa kanyang likod. Ay, kabayo ka! Ang gwapo ko namang kabayo. Napairap ng mga mata si Elara. Grabe ka, Kian! Ikaw ba ang nagpalit ng mga damit ko? Nasaan na yung mga damit ko? Bakit napalitan to ng mga ganito? Kumunot ang noo ni Kian at nagkunwaring nagulat. Oh, ang gaganda naman ng mga yan. Mukhang pinaghandaan mo ang honeymoon natin ah. Pangaasar nito. Kian! Huwag kang magalit sa akin kasi wala akong ginalaw dyan. Sila mama at papa mo ang huling pumasok sa room natin. So baka pinalitan nila ang mga damit mo at iyan lang ang natira. Napabuntong hininga si Elara. Pinagtripan na naman siya ng mga magulang nito. Maligo ka na doon, babe, para makahiga na tayo. Kinilabutan si Elara sa narinig. O baka para magawa na niyang gusto niya? Tanong niya sa isip. Dahil walang choice, kinuha niya na lang yung sexy black two-piece na naroon at naligo na. Pinakahilod niya ang sarili at nagpabango ng sobra. Sinigurado niya ang walang kahit anong libag na makikita si Kian sa katawan. Naglotion pa siya at nagtoothbrush ng 3 beses at saka naglagay ng light makeup. Pagkatapos ay lumabas na ng banyo. Excited siyang pumunta sa kama nito. Ngunit natigilan nang makitang naghihilik na si Kian. Bigla siyang nalungkot pero at the same time natawa. Siguro, napansin niyang hindi pa ako ready para dito. Salamat, Kian. Pero, alam ko naman ang obligasyon ko para sa'yo. Bulong niya at nagblower na ng buhok at saka na nahiga sa tabi ng asawa. Mayroon palang 10 minuto ang nakakaraan nang pumikit siya. Unti-unti na niyang naramdaman ang mainit na mga palad na humahawak sa katawan nito. Naimulat niya tuloy ang mga mata at nang makita ang seryoso at intimate na paggalaw ni Kian sa kanya, bigla siyang napangiti ng matamis. If this the right time, then I surrender everything to him. Hinayaan niya ang bawat paggalaw na iyon. Unti-unti, naramdaman niya ang kakaibang init na ngayon niya lang naramdaman. Napatiyaya tuloy siya ng pagkakahiga at mabilis na bumungad sa harapan niya
ang namumula at medyo pinagpapawisang asawa. Natawa siya ng kaunti. Huwag mo akong pagtawanan, babe. Kinakabahan na nga ako eh. Nakangusong bulong nito sa kanya. Ipinalupot niya ang 2 kamay sa batok nito. Relax. Huwag kang kabahan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. This is my precious gift to my beloved husband. I love you, babe. Thank you, babe. I love you too. Sagot ni Kian at saka na unti-unting dinampian ng labi ang malalambot at mapulang labi ni Ilara. Katulad ng sinabi ng babae, ginawa nga ni Kian ang dapat niyang gawin sa ibabaw nito. Ipinaramdam nila sa bawat isa ang pagmamahal nila. Pinuno nila ng mapupusok na halinhingan ang 4 na sulok ng kwartong iyon hanggang sa maabot nila ang rurok ng kaligayahang ngayon lang nila naranasan. Mahal na mahal kita, asawa ko. Pagod at hinihingal na sabi ng pawis na si Kian. Mahal na mahal din kita, Dr. Kian. Makalipas ang halos 2 buwan, napansin ni Ilara ang kakaibang pagbabago sa nangyayari sa katawan nito. Dalas, suka siya ng suka. Tulog din siya ng tulog at hindi maipaliwanag ang mga cravings na gusto nito. May binili ako. Try mo lang mag-check. Iniabot ni Kian ang isang maliit na paper bag kay Ilara. Bumungad sa babae ang 3 piraso ng pregnancy test. Bigla siyang kinabahan. Kinakabahan ako, babe. Samahan mo ako sa banyo. Sabay nating tignan. Sinang-ayunan yon ng asawa. Ilang minuto silang naghintay matapos patakan ni Ilara ng ihi ang 3 pregnancy test ng sabay-sabay. Magkahawak kamay sila habang nakapikit. Please, Lord, ano man ang maging resulta, ikakagalak pa rin po naming mag-asawa. Bumilang naman ng 3 si Kian bago sila sabay na dumilat. Nang makita ang 2 pulang linya sa 3 pregnancy test, sabay na nanlaki ang kanilang mga mata at napatakip ng kamay sa bibig. Oh my! Babe! Buntis ako! Tatay ka na! Hindi naman makapaniwala si Kian. Ilang segundo pa siyang natulala bago hinarap si Ilara na ngayon ay umiiyak na sa tuwa. Tatay na ako. Nauutal pa niyang tanong rito. Yes, babe! 100% yes! Sabay na ipinikit ni Kian ang mga mata at saka lumuhod. Nagpasalamat siya sa Diyos ng sobra bago tumayo at binuhat ang asawa. Yes! Sa wakas, magkakaanak na ako! Aniya bago pinugpog ng halik si Ilara. Nang araw na yon, masaya nilang ibinalita sa mga magulang at ilang mahal sa buhay ang magandang balita. Lahat ng mga ito ay natuwa. Dinalhan pa nila ng kung ano-anong pagkain si Ilara. Kung ano-ano pa ang mga ibinili ng mga ito na pwede at hindi pwedeng gawin ng mag-asawa, kaya't natawa na lamang si Kian at Ilara. Nang sumapit ang araw ng lihi ni Ilara, kulang na lang ay maglupasay na si Kian. Saan naman ako hahanap ng itlog na walang pula sa loob? Hindi ko alam sa'yo. Basta humanap ka. Kapag wala kang nahanap, huwag ka nang uuwi sa bahay. Sigaw niya bago tinulak palabas ang asawa. Isinarapan nito ng malakas ang pinto. Si Kian naman ay natulala na lang nang bumungad sa kanya ang isang napakalakas na ulan. Shit! Ang hirap namang mag-asawa. Maglilihi talaga ng itlog na walang pula sa loob sa 10 oras ng gabi. Tapos bumabagyo pa. Ay, naku talaga! Reklamo niya at walang choice na sinugod ang ulan. Pagbalik niya ng bahay, naghihilik na si Ilara. Mukhang safe tong mga itlog na DIY ko ah. Nangingiti niyang sabi at saka tinabihan sa kama ang asawa. Sige lang babe, matulog ka lang ha. Bawal kang mapuyat eh. Nasaan na yung itlog ko? Matalim na sabi nito.
Natigilan sandali at nagulat si Kian. Nasa pupa niya ang dibdib nito. Ay, Diyos ko po! Ano ba, babe? Papatayin mo ba ako? Akala ko tulog ka na. Paano ako makakatulog? Itong anak mo gusto ng itlog. Ngumuso si Kian. Okay, fine. Chill. Heto na. Kinuha ni Kian ang plastic na may 3 pirasong itlog at ibinigay iyon kay Ilara. Nang buksan iyon ng babae, naiyak siya nang makita ang mga itlog na basag-basag ang mga shell. Tila pinagdikit-dikit lang ang mga ito para mabuo muli. Sorry na, babe. Kahit saan talaga ako pumunta, wala talagang itlog na siguradong puti lang ang loob eh. Ang hirap-hirap hanapin nun. Hindi na nagsalita pa si Ilara. Habang kabang-kaba si Kian, nagulat na lang siya nang bulatan at kainin pa rin iyon ni Ilara. 2 minuto lang ang dumaan, ubos na kaagad ang 3 itlog. Ubus na? Hindi pa makapaniwalang tanong nito sa asawa. Ang sarap, babe. Next time, puro pula naman, ha? Aniya, sabay tayo sa kama at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Natapik ni Kian ang sariling ulo. Itlog na puro pula. Walang puti. Mababaliw na yata ako. Makalipas ang ilang buwan, ay naisilang na rin ni Ilara ang unika iha nila. Nang dumaan pa ang mahigit 5 taon, 3 na rin ang anak nila. Pero dahil masipag si Kian, kakapanganak pa lang ng asawa, buntis na naman. Gayunpaman, napalaki nila itong malulusog, mababait at may takot sa Diyos. Hanggang sa lumipas pa ang maraming panahon. Ano ang bilin sa inyo ni na mama at papa? Itinaas ni Ilara ang isang kamay habang tinatanong ang anak na si Kael, ang pangalawa nila. Maging mabait po at huwag mambubuli. Proud na sabi nito. At anong mangyayari sa inyo kapag ginawa nyo ang mga ipinagbabawal namin ng mama nyo? Tanong naman ni Kian. Mapapalo po at 1 linggo na walang baon. Wala rin pong gadgets at walang merienda. Palungkot na sagot naman ni Castin sa bayuko habang sumisimangot. Ito naman ang pangatlo nilang anak. Natawa ng bahagya ang mag-asawa. Ikaw naman, Kiel. Porket ba 7 years old ka na, pwede ka na magka-crush? Ngumuso si Kiel na siyang kanilang panganay. As usual, hindi pwede. Aba, hoy, Kiel. 7 ka pa lang ha. Yang sagot mo, may gustong iparating. Sigaw ni Kian at nakaambang mamamalo ng tsinelas. Papa naman, joke lang. Love you. Tumalon si Kiel sa harap ng ama para halikan ito sa pisngi. Ganon din sa kanyang ina sabay tayo. Belat, crush lang naman eh. Dugtong niya, sabay takbo ng mabilis. Aba, hoy, Kiel. 1 buwan kitang hindi bibigyan ng baon. May ipon po ako, Papa. Magdi-date kami mamaya ni Jane. Nagpantig ang tenga ni Kian sa narinig. Tumakbo rin siya upang habulin ng anak. Ilara naman, vinidyo ang kulitan ng mag-ama. Ikaw, hindi ka pa nga tuli makikipag-date ka na? Umiyak si Kiel sa pangaasar ng ama. Tumawa naman ng tumawa si Ilara, ngunit nagulat nang kalabati ni na Castin at Kael ang hita nito. Di ba po sabi ninyo ni Papa, wag pong magbubuli? Bakit po si Papa binubuli si Kuya Kiel? Inosenteng tanong ni Castin. Nasa mid nang wala sa oras si Ilara. Pinatay niya ang video sabay sabi, naghaharutan lang sila mga anak. Nagkamot ng ulo si na Castin at Kael, pumasok sa bahay. Habang si Kiel, naglulumpasay na sa iyak sa pagbabawal ng kanyang ama na huwag magka-crush sa Queen Bee ng section nilang si Jane. Nang matapos ang harutan ng mag-ama, naghain na si Ilara ng merienda. Kasalukuyan siyang nagdadalang tao ngayon at nalalapit na ang panganganak. Babe,
Pakisilip naman si Baby Kazi sa kwarto. Sumasakit lang itong tiyan ko. Utos niya sa asawa. Sinunod naman iyon ni Kian. Mama, lalabas na po ba si baby? Tanong ni Kael. Hindi ko nga alam anak eh. Pero kabuanan na kasi ngayon ni Mama. Aray! Bigla siyang napahawak ng mahigpit sa tiyan nito. Hala, ilalabas na po ba si baby? Maagap namang tanong ni Kiel. Masakit ang tiyan ko. Tawagin yung papa ninyo. Manganganak na ako. Aray! Mabilis na nagsitayo ang tatlong magkakapatid, sabay takbo. Papa! Papa, si Mama tatay! Natawa si Ilara sa narinig, kahit na namimilipit na. Nang marinig naman ni Kian ang mga sinabi ng anak, hindi na malaman nito kung bubuhatin ba ang 1-year-old nilang anak na si Baby Kazi o bubuhatin ng asawa at itatakbo sa ospital. Lalabas na, Kian! Bilisan mo! Miiyak sa galit at sakit na sigaw ni Ilara. Lalong nataranta si Kian at napatalon-talon pa. Heto na! Yung bag, yung maleta, yung diaper! Kunin niyo bilis! Tarantang utos niya sa mga anak, sabay lapag muna kay Baby Kazi sa crib nito at tinalalaya ng asawa na makalabas ng bahay. Tinawag na rin niya ang mga biyanan para may maiwan na magbabantay sa mga anak nila. Walang hiya ka talaga, Kian! Last na to! Ayaw ka na magbuntis! Muli, halos isumpang sigaw ni Ilara kay Kian habang pinapaharurot na nito ang kotse. Samot-saring mura ang ibinato ni Ilara kay Kian sa sakit na nararamdaman. Halos mahimatay na siya at tila nagdideliryo na. Oo na babe, last na yung susunod! Hindi na naipagpatuloy pa ni Kian ang sinasabi nang ipukpok na ni Ilara ang bag niya sa ulo ng asawa. Mag-isa ka! Pagkarating sa ospital, agad na lumabas ang baby number 5 nila. Naiyak na lang ng malakas si Kian nang masilayan ito, lalo na at sobrang gwapo ng kanilang baby. Babe, promise, last na yung sunod, ha? Ang pogi ng anak natin eh. Kahit na nanghihina, naibato ni Ilara ang nahawakan niyang alkohol sa paa ni Kian. Napaaray naman ito at mabuti na lang, maingat ang pagkakahawak sa bagong silang na anak. Bitawan mo yung anak ko at lumubay-lubay ka na. Natawa naman ang buong medical team sa pagbabangayan ng mag-asawa. Nang maabot ni na Ilara at Kian ang edad na 60, ang lahat ng mga bilin nila sa kanilang mga anak, sa tingin nila ay nagbunga na. Nakatapos ang lahat ng ito sa pag-aaral. Mayroong pulis, teacher, sundalo, doktor at abogado. Nakita nila kung paano lumaki ang mga ito na tapat sa mga magulang at sa kapwa. Sa tuwing nakikita ko ang mga anak natin na marunong nang tumayo sa sariling mga paa, kahit ayoko pa pero handa na ako. Masaya akong lilisan sa mundong ito ng payapa. Alam kong naibigay na natin sa kanila ang deserve nilang buhay, mahal ko. Anumang oras, kapag kailangan na, handa na ako. Wika ni Ilara habang naluluhang tinitignan na isa-isang sumasakay ng kotse ang mga anak nila para pumasok sa trabaho. Naintindihan kita, mahal ko. Kahit ako, masaya akong ililisan sa mundo. Tunay nga ang sinasabi nila na kapag mabuti ang itinanim mo, mabuti rin ang siyang aanihin mo. Salamat sa Panginoon na tumulong at gumabay sa atin sa pagpapalaki sa kanila ng tama. Isinandal ni Ilara ang ulo sa balikat ng asawa.